Inaresto ng Philippine National Police ang isang retired Air Force General nitong Lunes ng umaga sa kasong sedisyon. Matapos ipanawagan ng kanyang grupo ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Depensa ni retired General Romeo Poquis. Inihahayag lang nila ang saloobin ng taong bayan laban sa korupsyon sa gobyerno. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa bisa ng warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, inaresto si retired Air Force General Romeo Poquis sa kanyang pagdating sa NAIA nitong Lunes ng umaga mula sa kanyang biyahe sa Thailand. Nagugat ang kasong sedition laban kay Poquis matapos magsagawa ng rally ang United People's Initiative noong Nobyembre para ipanawagan ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng flood control corruption issue. Si Poquis ang convener ng grupo. Dinala si Poquis sa Camp Crame sa Quezon City para sa booking procedure, pagkuha ng mugshot, fingerprint at medical check-up. Matapos ito, tumungo siya sa Quezon City RTC para magbayad ng piyansa sa halagang 48,000 pesos. Iginawad naman ng korte ang pansamantalang paglaya kay Poquis. Pahayag ng retired general. Bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaarestong tulad ko. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao na tulad ninyo, tulad natin lahat. Kinundi na naman ni Atty. Ferdinand Topacio ang pag-aresto sa kanyang kliyente. Ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. Ayon sa kampo ng retired general, sasampahan nila ng kasong administratibo ang mga PNP personnel na umaresto sa kanilang kliyente. Ayon naman sa CIDG, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto. Binasahan natin siya ng Miranda rights niya, pinaalam natin yung warrant of arrest for inciting to sedition. Ayon kay Poquis, tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng damdamin ng United People's Initiative laban sa korupsyon sa pamahalaan. Nakatakda ang arraignment ni Poquis sa January 14. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.